Ang ganda ni ate! Farmer pa ba yan? Ohayo mga kabukid, Pinas sa puso, Japan sa trabaho, may isang magsasaka, isang kembot sa forma, isang kayod sa lupa, gambata tayo! In today's video mga kabukid, aalis kami. Medyo special ang lakad na ito dahil hindi tayo pupunta sa pilapil o sa taniman. Ayan, nagpaalam na po kami kay Oksang. Kailangan magpaalam before aalis at saka pagbalik kailangan alam niya na nakabalik na kami. Yan ang rules dito sa aming company. Para naman wala akong ligtas dito eh. Parang sobra pa to kay mama. Ngayon, lalabas kami ng aking mga kasamahan, ang mga katuwang ko sa bawat patak ng pawi sa bukid para mag-grocery at kumain ng authentic ramen dito mismo sa Japan. Tingnan nyo naman mga kaibigan, nagbuka kami tao. Weekdays, para kaming kalabaw. Sige, ikaw. Tingnan nyo naman yung mga kasamahan ko, dinaig pa ang mga nakabakasyon sa forma. Nagbibiruan na ngayon pero kahapon, puro buntong hininga ang maririnig mo dahil sa pagod. Bang naglalakad kami papunta sa bus station, ngayon mag-bag raid na. Tingnan to na, bag raid. Sige na, oo. Sige, ano pa kaya dyan? Siyempre, Ano pa meron? kailangan natin ang alcohol para sa mga masasamang espiritu. Sa mga germs, yan, sa mga taong marumi. Ito rin, baon ko. Ito. Ikaw, ate. Dahil lamigin tayo, guys. Hindi tayo. May kanin pa to. Wala ang kanin. Siyempre. Oh, tipid-tipid na mga person. Pag nasa Japan ka. Ayan na nga, dumating na ang bus sa saktong oras. Ang sarap pakinggan ng mga biruan at tawanan ng aking mga kasamahan. Napapaisip na talaga ako sa simpleng paglalakad na ito papunta sa bus station ay patunay na kahit gaano kahirap ang trabaho sa bukid, basta may samahan at tamang tawanan, lahat ay gumagaan. Malayo man kami sa pamilya sa Pilipinas, ang bawat isa sa amin ang nagsisilbing pamilya dito sa ibang bansa. Alam niyo mga kabukid, habang kami ay nasa bus, hindi ko mapigilang magbalik na noon. Nasa bahay, tambay lang, at saka sobrang hirap ng proseso papunta dito. Naghihintay ng pagkakataon at tinitingnan lang ang Japan sa mga litrato. At ang pangarap ko lang noon is makatikim ng masarap na ramen. Ngayon, heto na kami mula sa putikan ng bukid, nakarating sa bansang pinagmula ng ramen. Hindi lang ito basta pagkain o pamimili, ito ay kwento ng pagbangon at pasasalamat. Samahan niyo kami sa aming Japan adventure. Kabukid, malapit na kami sa ramen shop. Amoy na amoy ko na ang sabaw, pero syempre bago ang sarili nating tiyan, pamilya sa Pilipinas muna. So in today's video, bago tayo mag-ramen at mag-grocery, magpapadala muna tayo ng bunga ng ating pagod sa bukid. Hindi lang ako, pati ang mga kasama ko, ito ang unang priority namin bago ang luho, bago ang ramen. Kailangang sigurado tayong may panggastos ang mga mahal natin sa buhay. Ito ang tunay na sahod namin, ang malaman na maayos ang kalagayan nila sa Pinas. Ang bawat padala na ito galing sa puyat, pagod at pangulila. Minsan masakit ang katawan sa bukid. Pero kapag naisip mo na may pampaaral ka na ng kapatid, may pambili ng gamot ang mga magulang, at may sapat na pagkain sa hapagkainan nila, biglang nawawala ang lahat ng sakit. Ito ang tunay na ramen ng buhay namin. Ang makitang comfortable ang pamilya habang kami ay nandito nagsisikap. Hindi baling kami ang magtipid dito, basta sila doon hindi nagkukulang. Kaya bago kaming magpakabusog sa ramen, sinisiguro muna namin na busog ang puso at sikmura ng mga mahal namin sa Pilipinas. Dahil sa dulo ng bawat pagtatanim, sila ang aming pinakamalaking ani. O tapos na ang obligasyon, ngayon diretso na tayo sa ramen. Tara, dahil deserve nating lahat ang ubusin ng isang mangkok ng kasarapan. Grabe mga kabukid, akala ko sa pagtatanim lang may mahabang pila ng pag-asa. Pati pala dito sa ramen. Dahil medyo matagal pa bago kami tawagin, maglilibot-libot muna kami. Sayang naman ang pagkakataon na hindi namin masilayan ang ganda ng paligid dito sa Japan. Habang naglalakad kami sa kalsada, hindi ko mapigilang mapaisip. Noong wala pa akong trabaho, kahit sa sarili nating bayan, hindi ko magawang maglibot dahil palaging pagkain ang inaalala ko. Pero ngayon, heto ako kasama ang makasamahan ko sa bukid, naglilibot sa isa sa pinakamagandang bansa sa mundo. Ayan, ang sarap tingnan ng mga kasama ko. Simple man kaming mga
magsasaka pero pinatunayan namin na ang pangarap ay walang pinipiling katayuan sa buhay. Ang bawat hakbang namin dito sa Japan ay hakbang palayo sa hirap na dinanas namin noon. O mukhang oras na, balik na tayo sa shop, baka malaktawan ng ating pangalan. Gutom na rin ako. Tara na, balik na tayo para sa mainit na sabaw ng ramen. Heto na mga kabukid, ang bunga ng aming pagpila at paglilibot kanina. Kami nakaupo at nakaprepare na, handang-handa na kumain ng ramen. Video at hintay ng sandali, kasi nga isi-serve na ang ramen. O kita nyo yan, umuusok pa. Ito ang authentic Japanese ramen. Sa amoy pa lang, alam mong hindi ito basta-basta. Sulit ang pagod natin sa taniman. Wow, napakasarap. Malapot ang sabaw at talagang manunuot sa buto mo ang sarap. Sa bawat higop ko, naalala ko yung mga araw na wala akong maipakain sa pamilya ko noon. Pero ngayon, heto na, sapat na ang lahat, sumusobra pa. Sa isang mangkok ng ramen ay parang buhay ng isang magsasaka. Maraming sangkap, dumaan sa matagal na pagluluto, pero sa huli, napakasarap ng resulta. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa lakad na ito mula sa pagpapadala sa pamilya, paglilibot sa Japan, hanggang dito sa pagkain. Salamat sa panunood mga kabukid, huwag kayong susuko sa pangarap nyo. Kung ang isang dating walang trabaho ay nakarating dito, kayo rin, kaya kaya nyo yan. Hiroshiko onegaishimasu, kita-kits sa susunod na video.